Oh! May rides. Minumulto na ako ng damdamin ko. Ng damdamin ko. Oh. Ay, naku, medyo low energy. Inaantok ako, Ako Adrian rin eh. eh. Hello everybody. Welcome to the Brody's PH. With Jack and AIDS na nagsashesta. Oo, grabe. Oh. Alam mo naman ang mga, dapat kasi nasa ano tayo, nagsa-sangria. Ha? Ano, joke lang. Hindi sa kayong mga ano eh. May errands yung mga amigas natin sa pickle. Kaya nga Pals. yung mga taga Trader Joe's natin, Trader Joe's bag. Yan. Ayun na. Isa, Nandun. isa pa rin pong pinagpaalang hapon, umaga sa inyong lahat at gabi kung saan man kayo nakikinig. Shout out sa mga Trader Joe's na bag nyo lahat. Hello. Ayun yung isa kay carry yung lunchbox. Di ba? Lahat na uso yan eh. Oo. Hanggang ngayon merong mga ganyan. Yes. Anyway, kami po ay The Brody's PH. We're doing this podcast for about 4 years now. Tama ba? Mo, Magpo 4 four. years nga. Sa June. Oo. Ang haba na pinagdaanan namin. This is our season 11. Yes. Alright, today we're going to talk about our ghost or multo. Mm-mm. Wala pang ano bro, wala pang ghost month, wala pang November. We're Oo. talking about multo. Para prepared. Yes. After this break. Yo, mic check para sa podcast na madali lang pakinggan. Pwede kaming white noise while you're washing the pinggan. Jump rope, biking, jogging, or driving sa daan. Willing kaming sumama sa inyo. The Brady. Okay, we're back. Yes. We're back! From outer space. Ayan, And- so before we talk about it, what's our topic before the topic? Oh, topic before the topic. Very interesting dahil marami sa inyo nag-gym or nag-try mag-gym Oh, nung yeah. January. Malamang na-encounter nyo tong mga taong to na nag-high rocks. Have you tried? Hindi. Ano ba yung high rocks talaga? Paki-explain nga. Oo nga eh, ni-research natin ng konti, no? So, syempre, merong mga CrossFit, di ba, na nag-iiba-iba sinusulat sa board ng mga coach. Tapos, HIIT workout, di ba? High intensity, interval training, ganyan. Pero ito namang high rocks, ano siya, structured daw siya na merong 1 kilometer run. That's and what I then- heard. And then meron kang gagawin na fix na functional station. So, functional exercises. Hit pa din. Oo, hit pa rin. Tapos, May every run. after that, May tatakbo run. ka ng 1 kilometer. Oo. So, nagulat nga ako kasi. So, the high rocks is the Oo. program itself. Oo. So, may time yun, parang ganun? Hindi ko lang kung may time eh. Kasi pwede mo namang hindi gawin ng tama yung mga exercises, di ba? Oo. So, ano yun? Saka feeling ko kasi, yung iba, syempre mabagal naman sila tumakbo. Lalo na kung nag-start ka. Oo. Pero yun nakita ko kasi, na-bother ako nung una eh, kasi nakita ko, bakit ang maalis sila sa tread? Alam ko may high rocks, pero hindi ko na alam kung ano siya. So, tataka ko, bakit may taong tinatanong ko dun sa gym coach, bakit mayroong aalis ng treadmill, iniiwan nila yung gamit nila, tapos babalik sila. Sir, yan mismo. Sir, yan mismo yung high rocks. Hindi, nangingialam mo kasi naman baka may gamit ng treadmill, 3 sila. Oo nga, baka naman, sali naman kami. Oo. Baka ganun yung mga, yung mga gyms na not enough space to run around. Right? Kasi sa treadmill sila mag 1 kilometer. Hindi siya yung warehouse Yes. na Hindi paikot katulad sa na. Pretty Huge. May ganun eh. Ah, Ano ba yung Pretty Huge? Yung sa taas. Yung track. may track para Moro sa Ateneo. Ganun. Ang dami kasing na eh. Okay. Hindi mo sa Ateneo. Hindi Hindi lang dito. kasi Tag dito, ang dami kasing na parang it's a craze, right? And also, there's this flag football. Alam mo ba yan? indoor na. Yung Meron na. flag, nakikita ko. Oo. Pero alam mo kung paano maglaro? Oo. Nung college, pero hindi ko na-try. Pinapanood ko lang sila kasi nung college na uso yan. Tapos parang naging professional, na siya something. Na Kasi yung sport. mga kaibigan ko nagbabasketball, yun na yung nilalaro flag football. Parang Mm. flag, parang ganun. Yung Agawan. dito. Para matakel ka, hihilahin yung flag sa likod mo. Tapos, Tackled ka na din. Ayun. so paano mananalo? Parang football pa rin. Pero Okay. kumbaga, hindi kayo magkakasakitan masyado. Kasi, Hindi kayo nag-go. pero kukunin lang yung flag sa likod mo. Ah, So takbo ka lang ng takbo. Pwede mo ipasa yung flag. hindi, siya, may football. Pero para masabing na-tackle ka na, hihilahin yung flag. May bola pa din. Ah,
Dami yung pauso. Pickleball pa nga eh. Well, okay yung kasi mahal din yung gear. 'Di ba? Saka yung, ano yun? Saan? Yung pagtotoong football. Na Oo, may pero pag helmet flag ka. football, bro, mas magastos din kasi nga, May ganun ka pa rin. oo, ang dami, tsaka ang daming mga health, meron pa silang mouth guard. Oo. Kala mo naman. Tapos pag nagbanggaan kayo, nahulog lahat ng mouth guard. Saan yun? Sa akin. Kaya nga, amoy mo na lang yung amoy pakbit. Yung sa victory group ko, nasa Thailand pa siya, magkukumpit pa sila. Ah, wow. Flag football, kala mo, shout out to you. Yung mga ganyan tao, yan yung Irvin. tipong yung mga ultimate frisbee people. Sila rin yun eh. Yes. Sila Tan Bacolor. Hello from Canada. Canada. Okay, let's talk about our topic for today. Kasi, it's derived from the song that's actually I've been hearing this for a long time, but it's just Oo. lately lang it grew on me. Oo. Parang Naging ganda pala viral niya. pa siya, 'di ba, na TikTok na what's your multo ba? Or Oo. mga ganun. Para ang ganda niya pala talaga. Yung multo kasi is more of, it's not literally a ghost, pero kasi literally translation ghost, pero it's something that haunts you, a feeling or someone or a feeling eh. Mukhang it's a feeling or someone that still haunt you, but it's not there anymore physically. You get it? So it can be an ex, 'di ba? Yung mga ganon. But I think naman yung kanta na sa Cup of Joe about the ex, pero not limited to To a X. thing. A thing or mga ganon. So now, it's something na not physically there anymore, but it haunts you and the emotions is still there. So from time to time, para kang minumulto, ibig sabihin, para kang ginugulo in your state of mind na dapat peaceful na eh. Dapat okay na. So ngayon, ano yung mga ganun ng tao? Yung mga parang ginugulo yung emotions mo na what could have been, si mga ganun. Ano bang multo mo? Yan. Ikaw, Adrian, ano yung sa'yo? Wait, iniisip ko lang muna, no? Ngongo ni Na Adrian. parang pagaling pa lang ng sipon eh. Pero yung iniisip ko kasi just to parang to differentiate yung definition kasi meron kasi memory lang eh. So pagka multo, hinahunt ka nga. Ang galing nung na research mong parang kumbaga pinaka-keyword for that. Hinahunt ka kasi Yes. iba naman yung naalala mo lang yung ex mo. Dito kami kumain dito. Wala lang. Oo. Pero yung may gumugulo yung emosyon mo, parang ganito sana kami ngayon eh. Yung gana. It's a bittersweet nostalgia. So ngayon na sinasabi mo yan. Sabi, there's pain daw but also warmth. Parang ganun. Bittersweet nostalgia. Parang, no? Paano kaya kami kung kami pa? Yung mga ganun. Pero parang okay na rin pala. Sa amin kasi hindi, well, sana makarelate pa rin kayo kasi parang sa amin parang wala namang kaming anything sa ex, syempre. Pero kumbaga kung... Yeah, kasi it's only our problem eh. The people like us maraming ex. Wow. Pero Jack, yung doon muna ako sa medyo basic na lagi ko naaalala na bittersweet. Nung dami kasi namatay nung pandemic, kaya parang may guilty ako na feeling na parang True. sana pandemic uli because I can bike outside na walang tao. Kaya palang i-shoot sa bahay lahat ng Pilipino. 'Di ba? Nasa loob naman tayo lahat ng bahay. Kaya pala bumaba ng ng pollution ng mababa. Oo, yung kita mo yung pililya every day. Correct. Oo. So parang bittersweet siya kasi parang hindi ko pwedeng ma-miss yun kasi pandemic comes in 100 years. Sunod, daming namatay nun. Saka ang daming business na bumagsak ewan ko, may mga nag-suicide, may ganyan. Tama. Pero, naging venom ako doon. Tama. Pero yung warm feeling nung nagbabike ka sa antipolo ng walang usok at walang tao sa kalye. Super sakto yung example mo ng multo. Yan Tama, yung definition talaga na parang I wish, can I stay a little bit longer sa pandemic or can I go back on that state? But I think okay naman ako ngayon. Pero I think I'm just wishing and wishful thinking na ma-feel ko ulit yun or wag naman sana mangyari yun pero I love that eh. Nga no, kasi pag nirelate mo sa ex,
ex na yun eh. Tapos parang may feeling, fuzzy feeling ka of, May fuzzy feeling ka na parang okay kami, parang we're perfect together kapag nagba-badminton kami. Parang gano'n. Tapos ah, parang, ay, hindi na pwede. Meron na ako ngayon eh. ah, So, it's just something na but is it haunting you? Yun lang naman yun. To that extent. Actually, parang the very reason ba't kami lumipat dito, yung traffic, parang madalas ko pa rin siyang nafe-feel, tapos parang I feel bad na ang traffic na uli. Yeah. I think that's Oo. very on point yung iyong example ng multo. Mm-mm. 'Di ba? Sa iba naman kasi parang ako I am very vocal na sinasabi ko na wala ako namang regret sa buhay. Parang for me, lahat ng mga decision kong ginawa, unwise or wise, it's more of pinanindigan ko eh. Parang wholeheartedly pumunta ako doon. Parang ganun. Para wala akong regret. So kung magkakamali Trinay mo ako, yung mga kung itatry mo. magkakamali ako, tinry ko talaga. Ah, But here's the thing, there are things that's not controllable by you. mm. Like yung mga ghosts or yung mga multo, di ba? Hindi mo lang talaga sila control kung magpapakita sila, whatever, kung yung haunt ka nila, whatever. You don't have control on that things. Katulad sa akin, I think my ultimate multo naman talaga is, Tinate. Si Nate. Si Oo. Nate actually. Na what Oo. if and all. But I surrendered that to God. In Anak all niya that. po yun Oo, Kasi yung anak pangalan ng lalaki ba? Oo. Anak ko yun. So, Oo. also, aside from Nate, secondly, the thing that I am, wishful thinking now could have been, yung parang Vietnam. Yung stayed. Oh, what if I stayed? Diba? Ang galing na bringing up mo yan kasi nakapunta ako. Inikot mo ako eh. Tapos yung culture, shint mo sa utak Ang ko. saya sana, di ba yung mga ganun? Hindi entitled yung mga tao. Yes, Yun yung grabe. context lang guys, we were missionaries ng wife ko tsaka ng family ko sa Vietnam and all. Tapos it was could have been vibrant church. Parang ganun. 3 years. Or more than 3 years. But I poured out my whole life over there. Second and third na anak niya of 4 doon pinanganak. 2 and 3 doon. Second and So parang yung mga what if ko, yung parang what if I stayed? What if andun pa ako? Or hindi online tayo nagre-record pa. Kaya nga eh. Totoo yan. Kasi yung tong podcast na to, nasimula na nasa Vietnam pa ako, di ba? Mm-hmm. Tsaka tawag dito, what if, tapos maiisip mo rin naman, what if, sayang naman yung nararamdaman ko ngayon. Yung parang ganun. Hindi naman, guys, yung multo naman kasi it's not more of, so super nanghihinayang ka. But these are like snippets or small nuggets or breadcrumbs na parang bigla mong naalala. And then you go, it threw you back to that specific feeling or specific emotion, specific memory na parang, what if lang naman talaga. Lalo na yun sa'yo. Yes, that's right. Parang, so welcome to the club. So, ang sakit, di ba? Alam ko kung ano yung mangyayari pag nandun ka pa. Ano? Nagsasubway ka. Kasi gawa na yung subway. Na-try mo na ba nung bumalik ka? Wala. Hindi ko pa na-try. Hindi pa siya open. Nung last? Nung parang 1 week before, nag-open na siya. Nung umalis ako. Pero the thing here is that, nag-ano ako na, yung isang, parang 40 pesos round trip, yung end-to-end. Parang ganun. That's equivalent. And to add to that context lang po, no, aside from pinanganak yung baby number 2 and 3 niya doon, he learned the language. He preaches in Vietnamese. Medyo ganun niya kamahal yun. Ganun kalupit. Kung kilala niyo si Kuya Kurt, yung vlogger na Pinoy na kumakain, na puti, na kumakain-kain kung saan, na marunong magtagalog. Medyo ganung level. Medyo kaya ko na yun, oo. So yun, for me, nakakalungkot lang yung mga ganung bagay. And, by the way pala, nanood pala akong KZ tsaka TJ na ako. Nandun ka? Nandun ako. Yung sila Vice, saka sila Oo, nandun ako. Oh. Yung last night. So, pa ako nun? SVIP. So, nakamayan ko pa si TJ. Oo. Pero hindi ko tinapos kasi hindi naman ako masyadong fan. Pero one thing's for sure, super galing talaga ni KZ. Si DJ, okay ka. Parang ganun. Okay naman. Pero sabi ko nga, I said what I said. Mas maganda yung concert ng Sex Bomb. Iba-iba lang yung... Oo. Iba-iba lang ang trip ng tao. I said what I said, guys. I'm so sorry. Pero ito nga rin sa akin, Adrian.
Marami kasi nanghihinayang na hindi nakapunta sa sex bomb. At marami rin nanghihinayang na hindi nakapunta sa KZTJ na concert. Sa akin, wala kang multo kung hindi mo na-try yung bagay. Di ba? So parang, ano bang, ano nun? Ano bang benefit or how do you balance that? Hindi, naalala ko lang yung meme lumabas uli yung yung meme na screenshot ng Facebook na may nag-post na, sana nakinig pala ako sa tatay ko nung bata pa. Tapos may nag-comment, bakit? Ano ba sabi ng tatay mo? Tapos nag-reply yung nag-post, sabi, hindi ko alam. Hindi ko nga narinig eh. Kaya nga sana nakinig. Ay, nako. Parang gano'n, di ba? Hindi mo naman na-experience. So, paano mo siya magiging multo? Correct. Parang, ewan ko, feeling ko may nakita ko some Gen Z who posted na, Correct. I'm not against Gen Z, pero kumbaga, Masaya nga eh. pagbata, yung may multo ko, yung ganito, bakit? Na-experience mo dati? Hindi. Hindi ko nga Hindi- na-experience eh. Hindi multo yun. Speaking of memes, ito kanina Oo. may screenshot lang ako. Segue lang na konti, masyado kayong seryoso. Sabi dito, pag magpapa-Brazilian wax ba, hindi na ba yung tutubo ulit? Oo. May nag-reply, tutubo po, pero sa Brazil na. Ay, naku, ano ba yan? Nakakatawa kayo. Ang daming, tsaka yung mga super cringe na terms of endearment na narinig mo. Ay, teka, meron ako niyan eh. Hindi ko lang maalala ngayon. Yung Oo. ma at pa ang tawagan nila pero 15 pa lang sila. Meron niyang yan, kumalat na, Oo, di ba? yung nasa Ano yun? swipe, marami. Oo. Sir at ma'am, para daw may respeto mga siraulo. Sabi. Anyway, so yun nga bro. Yung multo na pinag-uusapan natin, it's parang for me, yung tanong ko lang, so what do you do about it? Diba? Tawang-tawa ka pa rin. Tawang-tawa pa rin si Adrian sa mga Hindi kasi nasa utak ko ngayon yung mga meme na Pinoy. Sobrang nakakatawa talaga pag Pinoy ka tas naintindihan mo. Yes, may mga iba talagang level ng humor natin. Hindi nung weekend, halos 1 oras ako natawa ng tawa tas tumigil. After hanggang gabi na tawa ako kasi naalala ko si Aling Vicky. Oh. Yung Aling Vicky! yung anak mo nahulog sa impan. Ito siya. Ay, hindi pala ako si Aling Vicky. Hanapin niyo po yung kung hindi niyo pa napapanood. Anyway, sorry, going back. Wim. Walang iwanan mahal. Di ba, Wim? Tsaka yung Mosh, yung my only sweetheart. Hello, Mosh! Ganyan. Anyway, so yan. Multo, Adrian, ano bang mga... It can be an ex, an emotion, a feeling, a work, or place. Alam ko na. Ito, kung may hobby ka, ako kunyari yung isang favorite kong gitara, nabenta ko. Tas sobrang rare niya. Hindi naman siya sobrang mahal po. Actually, mura ko siya nabili. Pero, mahal yung value niya talaga. Mura ko nabili, pero mahal yung value. Pero, hindi ako nanghihinayang dun sa, sayang, sana pwede kong mabenta ng mahal. Nabenta ko nga ng mas mataas ng konti eh. Pero, ang rare niya, hindi ko na makita. Yeah. Ang hirap. Yung tanong ko lang, Adrian, going back dun sa natin, na parang for me, kasi it's more of emotions and all. I think it can be explained that emotions can be kept longer than a memory. Yes. Diba? Kasi Yes. parang nalimutan mo na yung Yes. student number mo. Alam ko pa. Alam ko pa din. Pero may mga mga password mo nung sa online portal ng Ateneo. Naalala. Hindi. Hindi, pero tama yan kasi yung yung teachers, I don't, Amygdala. Nox! Wow, amygdala. Big word. I don't remember what they taught me, but I remember how they made me Yes, feel. because I remember the boy, But I don't remember. the feeling. Anyway, so yun, parang for me, Adrian, mas maalala mo yung emotions kasi parang di ko maalala yung sinabi sa akin, pero I remember what they made me feel. Mm-mm. It's more of, okay ba yun? Hindi. Bakit? May sagot agad. Oo. Kasi mga 10 years ko na yun na laging sinasabi, hindi ko alam kung saan ko siya, hindi kasi yung pipreach siya, adult pulpit, tapos hindi ako nagsusulat ng libro or nagva-vlog or whatever. Pero, meron akong laging sinasabi That's everything that you said. Oo. That's me. na
Oo nga. Baka nga pwede mo gamitin. Nostalgia is the most dangerous emotion. Bakit? Kasi, 'di ba, tingnan mo yung magastos ngayon na nalululon. Ano? Yung yung Lulumen? nalululon. Nalululo. Oh, kunyari vintage cars. Ah. Merong mga mahilig sa vintage car. Anong araw? Hindi ko nabili to para sa akin eh. Oo. Ito yung model ng car na gusto ko nung teenager ako. Bibiling ko ngayon. Tapos Kasi sasali ka nostalgia. sa vintage car club. Tapos naalala ko yung lolo ko, ganyan. Parang lahat may connection. Even Rolex. Ito kasi binigay sa akin ng lolo ko. Biglang mamaya, ang dami mo ng ibang Rolex. Paano kung afford mo Tapos, naman? okay lang, afford lang. Kaya afford mo. Kaya lang, marami rin sa kanilang lubog eh. And then, also, parang nostalgia kasi yung feeling nung kung bakit nagkakabalikan yung ex kahit mali. So, Ay. lalo na, 'di ba? So, adultery, daming patutunguhan 'yan na emosyon na kumbaga, hindi mo na dito ako papunta ngayon eh. Ang galing kasi ang galing, hindi ko naman iniisip kung paano natin i-ending to Winive. eh. Oo. Pero kumbaga, be wise in the season BYD. kung saan yung season ka ngayon. Whether you think of it as a believer or not, 'di ba? Parang hindi tayo paniniwala kunyari. May wisdom pa rin kung alam mo yung kung ano yung era mo ngayon eh. Naku, What's that era? ito na yung End of an era. kung iyan na yung era mo ngayon or yung season mo ngayon, wag mo nang balikan yung dati. Ito yung kung bakit sinasabi lagi natin na let's move forward. Kasi if you look backward, magi-incur ka ng costs na hindi naman necessary. And Ta- pain. yeah, And pain. and pain and emotions and all, even good emotions na parang ako binabalikan ko kanina yung pandemic ang sarap magbike tapos doon ako na parang pumayat talaga ako nung pandemic na hindi super payat parang never naman nangyari sa akin super payat pero kumbaga parang nilet go ko yon kaya nung Yeah. in-invite mo ako sa gym kami Sign up. sign up kasi ang labanan mo doon sustainability na talagang gagawin mo. Oh, ang lapit mo lang kasi mahiya ka naman. Oo, doon pa kami nagpa-park ng libre for work, 'di ba? So, kumbaga, parang hindi ko Yeah. masyadong binabalik. Yung ngayon, sinabit ko lang yung bike ko, pero alam kong hindi ko to Pasubok nga ako everyday. ng bike mo. Mamaya. Sige. Hindi, sa weekend. Sige. Isang weekend, nag-antipolo. Hindi, joke lang. Dito lang sa BGC. Ayun. Ay, wala. Kahit ba Basta tayo? sa sunod, wala akong Sunday. Hindi, mamaya na tayo pag-usapan. Anyway. Dito, dito. Sinama namin kayo. Naghihiraman na ng bike. May bike din po ako, pero gusto ko lang matry itong bike na to. Ah, Anyway, tama, very good point, Adrian. Kasi even the good emotions, sometimes mapapagastos kayo. Di ba yung ganun? Ay, naalala ko naman, nilibre ako. Ba't ka libre? Ewan ko. Kasi ang saya ko lang. Yung mga ganung bagay. For me, naman, yung multo, yung ganyang feeling, I think from time to time, baka okay lang. Oo. Nabalikan because it brings you a good memory, a good emotion. I felt that. Yung mga ganon. Pero I think it brings you, kung pag-ulit-ulit na siya, it's a loop and it will really affect you. And you're dependent on bringing it up always in your brain para Yes. matuwa ka lang. Yes, kasi it's more of lalo na kung yung multo mo, ina-access mo siya on purpose. It's not really good. But here's the thing, di ba? Kaya nga yung definition natin kanina is something or someone that's haunting you. 'Di ba? If something's haunting you, you have tendencies to run away or to isolate yourself or to move kasi or to do it calls for an action. If something's haunting you, you ask for help, you do this, nag-overeat ka, travel ka, blah blah blah, just to stop that emotion or kasi yun sinasabi mo na it's not a good, nostalgia is an enemy, parang ganun. Mm-mm. For me, I think 1, 2, 3 times, I think it's really good. Pero for me, I dealt with the fact na, oo naman, hindi ko naman may pigilan na may grief and all, na parang what if, mga ganito, may mga, pero for me, I don't access it on purpose. I don't parang let it haunt me talaga. I face it when it arrives, but I don't like entertaining it and meddling with it, so if does it make sense, parang ganun. Oo. Ang galing kasi siya it's more on yung parang papunta ka na dun sa minimeditate mo na Yes. about Oo. oo.
Anyway, yeah. That's right. Niruruminate. Yeah, ruminate. Ruminate. Kunyari, nagmamasters ng theology. Siya, oo. Ang galing nito, tinan mo. The brain hates unfinished emotional stories. Psychology calls this the Zeigarnik effect. Unfinished Or or spelling? Zeigarnik? Baka Unfinished or unresolved experiences stay active in the mind. If a relationship ended without closure, betrayal, or proper emotional processing, the brain German. keeps looping. Nako. What happened? What if? Could it return? Yan yung mga yung mga- closure lang ba? Naku. Tama naman. Yung multo naman para siyang unfinished business. Na kailangan mong talagang Hindi mo sinara yung season. si Mona Lisa. Mona Lisa. Yung kilay niya wala. Oo Yung nga. unfinished business. Tinatanong ako ng mga anak ko, Oo nga, no. Oo nga sabi niya pala, sa akin, no. totoong tao ba si Mona Lisa? Sabi ko, I think so. Pero ang chika, si Leonardo da Vinci din daw yun. Oo, na ginawang babae. Oo, parang, Pininturan niya yung Yeah, sarili. pero parang medyo sketchy. Pero, I mean, unfinished business na, sabi niya, bakit daw hindi na finish? Nagkagera na, di ba? Something like that. Tapos na-discover nila yun. Anyway, number 4, sabi dito, memory triggers reactivate the person. Alam na natin yun. Oo. Lastly, why it fades slowly, not instantly. It fades naman slowly. Dapat it fades slowly. Like yung sinabi ko kanina. Sabi niya, emotional bonds form through repetition plus reward. To weaken them, the brain needs time, new experiences, new emotional associations. Without those, the old memory keeps firing. Diba? One sentence scientific translation, a multo is a persistent emotional memory reinforced by attachment, chemistry, and unresolved cognitive loops. Oh. Nax. Para ka na kay Dr. Strange, para ka na sa loop. Oo. Diba? Totoo. So, paikot-ikot ka lang doon, nakakapagod. So, I think, to slowly fade it out, you have to like really create new memories. But, sana hindi naman ganun ka-expensive or it will cost you your life, friendship, relationships, mga ganun. Oo. No? Maganda rin kasi magkaroon ng multo. Yung something memory na mababalik-balikan mo. Pero I hope it doesn't haunt you. But it's just a good memory that we had a good run. Parang ganun. Ang naisip ko dyan, pa rin ito, science din to na nag-connected sa Bible. Pero science Inertia. yan. Joke lang. Proven. Yung action and reaction. Hindi, be transformed by the renewing of your mind. Kasi, pag inulit-ulit mo, the same kulang yung neurons, make every thought captive. Oo. And make it obedient to God. I-control mo. Yes. Kumbaga yung synapses kasi sa neuron sa utak mo, Yan na. naka-form pa rin yung pathways mo to go back to your that memory. Kailangan mong i-distribute or I-reconnect. unattach. Unattach and then reattach. to a new network. Yes. Oo. That's it. It's like nung bata ka pa, ang dami mong nilaro, dami mong tinry, karate, taekwondo, swimming, gymnastics, pole dancing. Joke lang. Yung mga ganon, until you figured na, hindi na pala to sa akin, ayoko na ng sport na to. So, i-detach mo ng i-detach. Hanggang maging gusto mo na yung gusto mo. Pero tapusin mo ang school mo. Oo. Tama. Kasi yun yung kahit kanino ka pang. Oo nga. Pero, hindi. Yung talagang push yan. Kahit kanino ka pa anak, whether budget. Kasi, it will be the biggest what if. Ay, oo nga. Kung hindi ako nakapagtapos. Oo. Biruin mo, no? Yung lolo mo kung hindi nagtapos. Oo nga. Diba? Wala tayo sana sa Serendra, building D. Wow. Unit 10. Kay pala. Kay Moses. Oo, kay Moses. Oo. Anyway, yun lang naman, guys. Kayo, ano bang nyo, biggest multo and how do you process it? How do you process ba yung multo? Parang for me naman, di na kailangan i-process unless talagang grief and parang si Nate siya. Ako, I had a grief counselor, pero if punyari ex yan, mga gantong bagay, I think depende sa intensity, no? Oo. Pero, naalala ko yung inano mo dati na topic. Kasi kakabasa mo lang ng dapat i-closure. Siguro kung may asawa ka na or girlfriend ka na, wag mo na i-closure yun dati. Oo, yung dati nating topic. Na parang hindi na importante. Nananahimik na yung tao. Oo. Bubuksan mo pa. Oo. Para mong binuksan mo uli sugat. Na magaling na, ha? Oo. May gulay. Anyway,
Hindi naman kami galit, pero thank you for listening to our podcast episode today. Mm-mm. We're glad that you're here. If you want to follow us and share this podcast, please do so. Please email at us thebrodies.ph@gmail.com. and follow us in our social media. Thank you guys. And if you'd like to guest in our podcast, please just let us know. May mga nakikinig sa atin sila Kian, ibang Kian to ha. Kian, relationship Dedel. advice. Hindi, iba. Tapos sila Paul, sila PM yan. Thank you so much for listening. Yes. God bless you guys. We'll see you again next time with more transition updates. Joke. Yeah. Let's Bye. watch this video. Oh, Wow. bye.